Anak, ayan, matutupad na yung pangarap mo. Nandiyan na sa circuit. Siguro po going, nag-ano na po siya ng mga 7 hours or 9 hours na nakabitin. Po siya, as in po yung ginamit niya. Hindi po ninyo alam na bago namin kayo mapalaki sa ganung edad, kung hindi namin kayo mahal, hindi namin kayo papalakihin ng ganyan, hindi namin kayo pag-aaralin dahil lang ba sa bagay na hindi maibigay sa inyo, gaya na yung gagawin nyo. Napakasakit sa aming magulang mawalan ng isa na. As in, sobra niyo po kayong... Yung cups ko pa rin po. Opo, yun po yung nakita tayo dun sa Nature's Gift. As in, kinuha niya agad sa akin. Tapos lagi niya pong suot-suot kahit saan siya magpunta, yung mga pick-pick niya. As in, pangarap niya rin po maging vlogger eh. Balang araw. Hindi nga lang nasapag kasi natalo siya ng kanyang napakabata niya po sir. Anak, nandito na si Sir Ken. Ilan taon na po ito? 15 years old po yan. Anak, ayan, matutupad na yung pangarap mo. Nandiyan na sa Sir Ken. Going, nag-ano na po siya ng mga 7 hours or 9 hours na Nag-ano po siya? siya. As in, po yung ginamit niya. Sobrang sakit po eh. Wala po siyang kasama? Wala po. Nandito po kami noon, kaya lang po nangyari sa baba namin. Kasi ang ano din po niya is isa rin pong cause niya is si cellphone. Wala din siya kasi halili nga sila ni ate. Ngayon, 2 weeks nang nakay ate dahil second year college po ito, nagtatapos ng report niya. Nai-stress po siya kasi hindi niya mapanood yung mga gusto niyang panoodin sa cellphone. Siguro hindi niya nakinaya, as in, parang ano din po siya. Tapos napagalitan din ni ama, wala siyang mapaglibangan. Talagang dinamdam din niya kasi pag pinapagalitan na ama, yun ang pinaglilibangan niya, nanonood lang po siya sa cellphone. As in, yan lang po talagang trabaho niya. Eh, ito si ate, ayaw magpahiram at kesyo ganito daw, tinatapos niya yung kanyang report. Tapos nung time na yun, pumasok din siya. Hindi niya rin iniwanan yung cellphone sa kapatid niya. Alam ko lang sana, hindi nabigyan natin ng cellphone si... Yun nga po eh, sabi ko nga hindi ka naman nagsabi, anak na yun ang ano mo. Tapos ganyan-ganyan ka na lang. Tapos sasabihin niya, hindi namin siya mahal kasi hindi na ibibigay yung gusto niya. Eh, hindi nga kayang ibigay kasi mahirap lang mo ang buhay. Hindi naman pwede kasi ate niya college din. Hindi naman pwede kasi lahat sila nag-aaral din. Ang hirap po eh. 7 po yun sila magkakapatid, Sir Ken. Pangatlo po siya. Pumapasok po siya for grade 8. Kung sabi. 3 days pa lang silang pumapasok, nagulat yung mga teacher kasi hindi naman daw nila nakitaan na malungkot siya. Lagi daw siyang masaya at nakangiti sa school. Nagulat na lang sila na ganyan yung nangyari sa kanilang estudyante. Nagpuntahan sila dito nung nakaraan eh, lahat sila. Pati yung mga teacher. Nakakabigla, sobrang sakit to. Tapos, bigla na lang sa dahil lang sa mga bagay na hindi maibigay sa kanya, magkakaganyan na siya. Napakasakit po eh. Parang sinisisi din po namin yung sarili namin na hindi namin maibigay sa kanya. Ano pong gagawin namin? Eh, mahirap nga lang po. Ilang silang nag-aaral. Hindi naman po pwedeng na sila tigilisan ng gamit na gusto nila eh. Nagayong gamit eh, sa mahal din naman ng di ba? Kaya sabi ko, hiraman lang kayo magkakapatid. Kaya po sa lahat ng may mga anak, sana intindihin po natin din yung mga magulang natin. Natutuwa na ang akin. Natutuwa ka na anak. Siya ka na anak. Thank you po sa inyo, Sir Ken. Nadalaw niyo po ang aking anak sa huling sandali. Talagang niyo po ang pangarap niya. Napasaya ko man lang siya kahit sa ganyang paraan. Ano po, congrats po sa inyo. Ano po? Lalo niyo po eh? Hindi po. Kapit-bahay po. Ito po mismo yung bahay ninyo. Opo. Yung po ang kwarto nila. Yung aking mga anak kasi mga dalaga na sila, nakabukod sila ng kwarto. Napakahirap siya.
Biglaan. Kaya nga po sobrang biglaan, nakakagulat. Hindi po namin in-expect. Dahil yung batang yan po napakamisayahin at saka hindi mo makitaan na siya malungkot. Kahit pinapagalitan mo siya, hindi mo makitaan na siya malungkot. Napakamisayahin po naman. As in, itong sombrero na ito, yung kanyang ama po kasi is Barangay Tanod. May pumunta ditong Tanod, kinuha yan. Iniyakan niya po talaga to, nagmaktol talaga. As in, kinuha ko dun sa kasamahan ng papa niya na binawi ko. Sabi ko, buddy, nagmamaktol yung anak ko, umiiyak. Kasi favorite niya yung sombrero na yan. Tapos nagalit naman papa niya, sabi niya, bakit pinapahiya mo ako sa tropa ko? Bakit mo kinuha? Nagmamaktol nga yung anak mo kasi sombrero ng idol niya yan. Sabi kong ganun sa kanya, ay di yun. Sabi niya, ganun baga eh. Gusto ko lang pong i-message sa katulad kong nawalan ng anak. Pag meron pong kung gusto yung anak nyo na hindi nyo maibigay, ipaliwanag nyo po sa kanila ng maayos sa dala ng kahirapan ng buhay kaya hindi maibigay sa kanila yung kagustuhan. Huwag naman po sana silang madala ng yung labanan nila na hindi po ninyo alam na bago namin kayo mapalaki sa ganung edad, kung hindi namin kayo mahal, hindi namin kayo papalakihin ng ganyan, hindi namin kayo pag-aaralin dahil lang ba sa bagay na hindi maibigay sa inyo, gaya na yung gagawin nyo. Napakasakit sa amin magulang mawalan ng isang anak dahil talagang sobrang ang tanging hiling ko sa inyo, huwag kayo magpapadala sa nyo kung hindi maibigay ng magulang nyo yung inyong gusto. Ang inyong gawin po is maging inspirasyon nyo. Kung hindi kayo bigyan ng magulang nyo ng inyong mga gusto, maging inspirasyon sa inyo, lumaban kayo, sabihin nyo, mag-aaral ako, magtatapos ako, balang araw ipapakita ko sa magulang ko na kaya ko to kahit hindi nila maibigay ang gusto ko. At balang araw sasabihin ko sa buong mundo na ako nag-aral kahit hindi kayang pag-aralin ng magulang ko, hindi nila maibigay ang mga hiling ko. Sana po ganun yung maging isip ng mga kabataan ngayon. Huwag nyo pong isipin na kayo na dahil sa hindi maibigay sa inyo ng magulang kagustuhan niyo. Tulodes ko, ma'am. Masakit kayo. Napakahirap po. Sa inyo ano ko po nung malaman niya na may mga picture po tayo dun sa William Dice, talaga pong parang sumama yun. Sabi niya sana nandun ako. Nakita ko yung idol ko. Sabi ng papa niya, anong idol? Sabi niya yung vlogger pa. Sabi niya gano'n. Kasi hindi naman alam kasi hindi rin siya mahilig kasi manood ng mga ganyan-ganyan. Kaya alam mo nga po yung ibang mga lalaking ano. Kaya nang papasalamat po talaga ako sa inyo, Sir Ken. So, kami po ay nakikiramay po. Ano po? Pasensya po, hindi na ako makapagsalita. Sige po, okay lang po. Masaya lang po ako makita yung anak ko na nandito siya, na nakikitupad na yung pangarap niya kaya nakalagay siya sa ganyan. Magandang Wala po bata. akong ibang hiling kundi yung kagustuhan niya na matupad yung mga pangarap niya, na makita yung mga iniidolo niyang vlogger. Hindi ko nga po akalain na darating kayo, Sir Ken. Hindi ko talaga nasa sablayan nga daw po kayo. Sabi ko, siguro totoo nga. Nasabi ni Sir Ken na sa accidental siya eh. Siguro yung sablayan accidental. Opo. Inisip ko na po yun. Sabi ko, sa makarating na nga sila. Po, napakabata niya pa. 15 years old lang po yan, Sir. Sana At saka, na Angie. napakaano niyang bata. Kahit saan ako pumunta, kahit dalaga na po yan, sobrang habol po sa akin yan. Napakasipag niyan, Sir Ken. Nangingilaw pa po yan sa dagat. Nanguhuli ng pugita. Pag may kate, naninihi po yan. Napakaanong bata po yan. Medyo may pagkaboyes po kasi siya eh. Kahit tingnan niyo po sa mga aura niya, medyo may pagkaboyes po siya.